Sa isang bansa kung saan ang hustisya ay tila pinipili lamang ng may kapangyarihan, may isang boses na naglakas loob na humarap sa mundo. Isang abogado, isang Pilipino, si Jude Joshua Sabio. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ipinanganak sa isang simpleng pamilya sa Mindanao, lumaki si Jude Sabio na may likas na katarungan sa puso. Sa murang edad, nakita na niya ang kahirapan, ang kawalan ng batas, at ang pang-aapi sa mahihirap. Sir, bakit po parang iba ang trato sa mahihirap? Hindi ba't pantay-pantay tayo sa mata ng batas? Matapos maging abogado, hindi siya pumasok sa mga prestihiyosong law firms. Pinili niyang magsilbi sa masa, mga biktima ng karahasan, mga inapi, at mga hindi kayang bayaran ang mataas na halaga ng hustisya. Si Jude, hindi yan nagpapabayad kung alam niyang walang-wala ang kliyente. Minsan siya pa ang gumagastos. Noong 2016, dumulog sa kanya si Edgar Matobato, isang dating miyembro ng Diumanoy Davao Death Squad. Sa kanyang kwento, isiniwalat ang Diumanoy mga utos ng pagpatay mula sa Noy Mayor at ngayoy presidente ng bansa, Rodrigo Duterte. Atay, kung may mangyari sa kin, bahala na kayo. Hindi kita pababayaan. Kung totoo ang sinasabi mo, may laban tayo. Noong Abril 2018, sa kabila ng panganib, isinampa ni Attorney Jude Sabio ang isang makasaysayang reklamo sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa loob ng 77 pahina, isinulat niya ang kanyang salaysay ng dugo at luha ng libo-libong Pilipino. Hindi ito basta reklamo lang. Isa itong tapang na tumindig laban sa pinakamatataas na makapangyarihan sa bansa. Ngunit ang katotohanan ay may kabayaran. Bumuhos ang takot at pangamba sa kanyang buhay. Iniwan siya ng ilang kaibigan, at siya'y naging focus ng mga propaganda. Judith, hindi ka ba natatakot? Baka may mangyari sa iyo. Mas natatakot ako sa katahimikan ng mga taong alam ang totoo, pero piniling manahimik. Noong 2020, winidraw ni Attorney Sabio ang kanyang reklamo sa ICC. Marami ang nagtaka, marami ang nadismaya. Ngunit sa kanyang mga pahayag, sinabi niyang hindi dapat gamitin ang hustisya para sa layuning political. I filed it in good faith, and now I withdraw it in good faith. Noong April 13, 2021, pumanaw si Attorney Jude Sabio dahil sa cardiac arrest. Siya ay 56 na taong gulang, may kasaysayan ng sakit sa puso at diabetes. Si Jude ay tahimik na lumisan, pero ang iniwang legasya ay sumisigaw ng tapang at prinsipyo. Ang kanyang kaso ay naging mitsa ng internasyonal na atensyon sa giyera kontra droga sa Pilipinas. Kahit na winidraw niya ang reklamo, ipinagpatuloy ng ICC ang investigasyon. Noong 2025, si Rodrigo Duterte ay naharap sa makasong crimes against humanity. Kung hindi dahil kay Attorney Jude Sabio, hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama. Sa mundong puno ng takot, ang pinakamalakas na armas ay hindi baril, kundi paninindigan. Ang kwento ni Jude Sabio ay hindi kwento ng pagkatalo, kundi ng paninindigang kailanman ay hindi yumuko sa takot. Ang maikling video na ito ay isang dramatikong pagsasalaysay batay sa mga pampublikong record, ulat ng balita, at opisyal na pahayag tungkol sa buhay ni Attorney Jude Joshua Sabio. May ilang bahagi ng kwento, gaya ng mga eksena at dialogo, na isinalarawan sa malikhaing paraan upang mas maging makabuluhan at mas madaling maunawaan ng mga manood. Hindi layunin ng content na ito na manira, magtaguyod o umatake sa sinumang individual, institusyon o grupong pampulitika. Layunin lamang nito ang magbigay inspirasyon, magmulat at magbahagi ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga isyung may kinalaman sa katarungan, karapatang pantao at katapangan. Ang mga pananaw at paglalarawan sa video ay hindi nangangahulugang opisyal na posisyon ng gumawa o ng YouTube platform. Hinihikayat ang lahat ng manonood na magsagawa ng sariling pananaliksik at mapanuring pag-iisip. Ang video na ito ay para sa layuning na may panindigan.